Yung market na sobrang tahimik, mas delikado. Kapag wala tayong nakikita na opportunity para mag-execute ng trade, i-feeling natin na pag-iiwanan na tayo. Lalo na kung may nakikita tayo sa social media na nagpo-post ng mga winning trades sila, kahit hindi pa naman natin na-verify if totoo ba. And dahil sa negative feeling na yan, dyan napapasok yung mga forced trades. Kung saan kahit alam naman natin na hindi tayo dapat mag-take ng position, ipipilit pa rin natin. And syempre kapag ginawa natin yan, talagang matatalo lang tayo. Kasi in the first place, alam naman natin na hindi dapat, pero nag-execute pa rin tayo ng trade. And kapag nangyari yan, hindi lang pera yung mawawala sa atin, kundi pati na rin yung confidence when it comes to trading. So ang dapat lang naman natin gawin kapag walang masyadong activity yung market, maghintay kung kailan magkakaroon ng magandang opportunity para mag-execute ng trade. Kasi more trades doesn't mean more profit. Mas exposed lang tayo sa risk. Kapag sobrang tahimik ng market, minsan nakakaisip tayo ng mga hindi magagandang bagay. Especially kung matagal na tayo nagtitrade, pero still hindi pa rin tayo profitable. Mapapaisip tayo kung para sa atin ba talaga yung trading, or kung kaya ba talaga natin maging isang profitable trader, or kung ipagpapatuloy pa ba natin yung journey as a trader. And kapag pumasok sa isip natin yung mga bagay na yan, dyan na magsisimulang mawalan tayo ng gana sa trading. And di kukumpara na natin yung sarili natin sa iba, iniisipin natin na hindi talaga para sa atin yung trading. Well, in fact, sobrang dami na pala nating natutunan. And kailangan lang pala natin i-refine yung strategy and hintayin kung kailan magkakaroon ng panibagong opportunity. So para maiwasan natin yung mga bagay na yan during quiet market, mas mabuti na mag-focus lang tayo sa pag-improve ng trading strategy natin. So sa anong paraan ba? So pwede tayong mag-backtest o aralin natin yung mga bagay na pwede pa nating ma-improve katulad ng trading execution o risk management. Isa din to sa mga pagkakamali ko dati. Yung dahil sobrang boring ng market, kinakalimutan ko na lang din yung trading. Imbes na gamitin natin yung time na yan para ma-improve yung trading skill natin, mas pinipili pa natin maghanap ng ibang pagkakaabalahan. Kasi nga, hindi na exciting yung market. And dahil sa bad habit na yan, nakakalimutan na natin yung mga bagay na natutunan na natin during bull market o noong mga panahon na sobrang eager pa natin matuto kasi nga sobrang promising pa ng market. As a result, back to zero na naman tayo and kailangan na naman natin aralin yung mga bagay na yun. And worst is, kapag may nagpakita na opportunity, hindi tayo makakapag-execute ng maayos kasi nga hindi tayo nag-ready. So during quiet market, imbes na i-set aside natin yung trading, gamitin natin yung time na yan para ma-improve yung trading strategy natin. Or if may trading journal tayo, i-review natin kung ano yung gumana and kung ano yung hindi. Or mag-backtest tayo, i-practice natin yung trading strategy natin in different situations. Para pag may opportunity na, makakapag-execute tayo ng maayos. And if may mga tanong kayo or suggestions, comment nyo lang sa baba and susubukan natin sagutin yan. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon and don't forget to subscribe para updated kayo sa mga bagong videos natin. And see you in the next one.